Magandang araw po sa inyo. Tawagin niyo na lang po akong Atan, short for Jonathan. Taga Binangonan, Rizal po ko. May ibabahagi lang po akong isang karanasan na hanggang ngayon, tuwing naaalala ko, ay naninindig pa rin ang balahibo ko. Isang pangyayari na kahit ilang taon na ang lumipas, ay hindi ko pa rin maipaliwanag kung ano ba talagang hiwaga ang aking nasaksiyan. Matagal na po ito nangyari, pero ikikwento ko po yung mga pangyayari base sa kung anong malinaw na naaalala ko. Sana ay maunawaan ninyo. Simulan ko na po. Umaga nun, papasok ako sa trabaho ko sa isang kilalang mall sa Marikina. Araw-araw po akong bumabiyahe gamit ang service kong motor. Yun po ang aking sinasakyan papasok at pauwi. Tanda ko na maaga pa nung umalis ako ng bahay. Medyo presko pa ang hangin. Dahil maaga pa at hindi pa gaano tirik ang araw. Hindi pa din gaano kainit sa kalsada. At hindi pa ganun kabigat ang traffic. Habang binabaybay ko ang aking karaniwang ruta papasok, wala naman akong inaasahan na kung anumang kakaiba ang mangyayari. Isang normal na umaga lang dapat. Pero nagkamali ako. Dahil may isang pangyayaring hindi ko inaasahang mangyayari. May dinadaanan akong isang kalsada na malapit lang sa amin. Doon ang daan ko palagi, pagpapasok at uuwi. Medyo makitid ang daan, pero sapat naman para sa dalawang sasakyan na magkasalubong. May mga bahay-bahay sa magkabilang gilid ng kalsada na yon, kaya madaming tao na dumadaan. Pero pag umaga naman, pailan-ilan lang ang mga tao na madadatnan mo. Noong araw na yun, tulad ng dati, dumaan ulit ako ron. Kalmado at maayos naman ako nagmamaneho. Nang bigla na lang may isang batang tumawid mula sa kanang bahagi ng kalsada. Napansin ko na siya malayo pa lang, pero di ko akalain na biglaan siyang tatawid. Ilang metro na lang ang layo niya sa akin nang bigla siyang tumakbo papunta sa kabilang kalsada. Hindi naman ganun kabilis ang pagpapatakbo ko ng motor ng mga oras na yun. Kaya agad kong napiga ang preno. Kinabig ko yung manibela ng motor ko pakaliwa para sana hindi siya mabunggo. Pero dahil sa biglaang pangyayari ay hindi na ako nakaiwas pa. Sa sobrang lapit ng distansya, kahit anong gawin ko ay tatama talaga sa bata. Nasapul ko ang bata. Bumagsak ako kasama ang motor ko. Nakita ko kung paano tumilapon ng bata ng ilang metro palayo sa akin. Hindi ko na naramdaman ang sakit ng pagkakatumba ko. Ni ang mga galos at sugat sa katawan ko ay hindi ko na din ininda. Ang nasa isip ko na lang noong mga oras na yun ay yung bata na nabundol ko. Agad akong tumayo. Kahit nanginginig pa ang mga tuhod ko, ay tumakbo ako papunta sa bata. Sumigaw ako ng tulong. Mabuti na lang at may isang lalaki na taga ron ang agad namang lumapit sa amin. Tinayo ko agad yung motor ko. Pagkatapos ay maingat naming inangat ang bata. Katulong ko yung lalaki. Kita ko sa mukha ng bata ang takot at sakit na nararamdaman. Hindi na ako nagdalawang isip na isakay siya sa motor ko. Inalalayan naman kami ng lalaking tumulong sa amin. Diretso naming dinala ang bata sa pinakamalapit na ospital. Pagdating namin doon, agad naman siyang inasikaso ng mga nurse at doktor. Habang tinitignan ko siya, napansin kong wala naman siyang malalang sugat. Walang dugong umaagos, pero madami siyang gasgas. Hindi ko lang alam kung may tama siya sa buto. Wala naman mapapansin na ganun sa katawan niya. Pero kailangan siya ma-check dahil mas mabuti na ang sigurado. Kabado pa ako dahil baka may internal bleeding siya o ano. Pinaupo muna ako sa waiting area habang ginagamot ang bata. Doon ako naupo sa bandang emergency room. Hinihingal pa ako ng mga oras na yun. Tapos pawisan at nanginginig pa rin ang mga kamay sa mga kaganapan. Ramdam ko ang mga hapdi sa mga natamo kong sugat. Pero mas nanaig ang kaba ko sa kalagayan ng bata.
Yung pwesto ko doon ay nakaharap sa mga hospital bed na naroon sa emergency room. Habang naghihintay ako doon, napansin ko ang isang lalaki na nakatayo sa loob ng isang hospital bed doon. Kita ko siya dahil may konting uwang sa kurtina na nakapalibot doon. Nakatayo lang siya doon na diretso at nakatitig sa kung sino man ang pasyente na nakahiga roon. Sa una wala namang kakaiba doon sa lalaki. Akala ko ay kamag-anak lang siya o bantay ng pasyente na naroon. Ang napansin ko lang nakakaiba sa lalaki na yun ay ang kasuotan nito. Kapansin-pansin na parang luma yung suot niya na damit. Ang kasuotan niya kasi ay parang hindi nababagay sa panahon ngayon. Para siyang nagmula sa sinaunang panahon. Ang damit niya ay kupas ang kulay at tila luma na. Hindi yung mukhang costume o cosplay, kundi para talagang matagal nang sinusuot ng tao. Habang pinagmamasdan ko yung lalaki na yun, bigla na lamang tumunog ng malakas ang cardiac monitor. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Basta yung makinang nagbabantay sa tibok ng puso ng pasyente. Sunod-sunod ang matitinis na tunog ang ginawa nun. Bigla na lang nagkagulo yung mga tao doon sa emergency room. Tinatawag yung nurse. Pero yung lalaki, parang walang reaksyon. Pirmi lang siyang nakatayo doon, na tila walang pakialam sa nangyayari sa pasyente na nasa harap niya. Nagtataka nga ako, kasi dapat natataranta na din siya sa mga nangyayari. Maya-maya lang, may mga nurse at doktor na dumating. Nagmamadaling pumasok yun sa loob kung nasan yung pasyente. Pero bago pa man sila tuluyang makalapit sa kama ng pasyente, may isang bagay akong napansin na nagpatindig talaga sa aking balahibo. Napatigil pa yung paghinga ko. Habang nagmamadali kasing pumasok yung mga nurse at doktor, nagulat ako. Kasi diretso lamang silang dumaan at tumagos dun sa lalaking nakatayo. Tumagos sila doon sa lalaki na parabang wala siyang pisikal na katawan, na parabang hangin lang yung lalaki na yun. Kinilabutan ako. Naisip ko agad na multo pala yung lalaking kanina ko pa nakikita. Kaya pala nakatayo lang siya doon na walang galawan. Napansin ko na matanda pala yung pasyente doon. Naka-oxygen pa siya ng mga oras na yun. Pinapump yung dibdib niya ng isang doktor. Sinusubukan siya na i-revive. Yung lalaki naman, kita ko na nakatayo pa din doon at tahimik lang. Nakatingin pa din siya doon sa matandang naka-flatline na. Kahit nakakaramdam ng takot, hindi ko pa din inalis yung tingin ko sa lalaki. Hanggang sa dahan-dahan siyang naglahong parang usok sa hangin. Tapos tumigil na lang yung doktor sa pag-revive doon sa matanda at diniklaran niya na yung oras ng kamatayan nun. Nakaramdam ako ng awa sa matanda. Halong takot at kaba yung nararamdaman ko noong mga oras na yun. Kasi wala pa din akong balita sa lagay ng bata. Tapos nakakita pa ako ng multo. Ilang oras ang lumipas. Isang balita mula sa doktor ang narinig ko. Maayos na daw ang lagay ng bata. May bali lang daw siya sa bandang binti. Kailangan lang daw isimento. Mabuti na lang at yun lang ang natamo ng bata. Sinagot ko naman lahat ng gamutan ng batang nabundol ko hanggang sa gumaling siya. May isang bagay lang na patuloy pa din bumabagabag sa akin hanggang ngayon. Yung nakita kong lalaki sa ospital. Multo kaya siya? O isang sundo? Hanggang ngayon ay hindi ko pa din alam ang sagot. Pero isa lang ang tiyak, na ang buhay nating lahat dito sa mundo ay may hangganan.